Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Salamat po! Salamat po! Salamat po! Isang masiglahing bata ang itago natin sa pangalang Claire Calan, 11 taong gulang mula sa Mantilam, Tagum City, Davao del Norte. Isang normal na batang mapaglaro at malakas kumain. Kaya naman, labis na pinag-alala ng kanyang mga magulang ang biglang pagbaba ng kanyang timbang at kawalan ng ganang kumain. Nagsimula raw ito na sila ay bumalik galing probinsya ng kanyang lola sa Cotabato matapos ang Pasko. Ito pong anak ko ay sobrang masiyahin. Tsaba ching-ching, tapos ang mukha, yung pisngi, sobrang may ano talaga dito, lumalaki. Tapos itong batang ito ay sobrang atleta, hilig siyang makipaglaro, yung tumatakbo-takbo, ano pa ba yung mga sports na yan. Ako po bilang isang nanay, nagtatabaho po sa bangko, tapos ang kasama niya lang po palagi sa bahay, ang kanyang tatay. Napansin din ng kanyang lola ang kakaibang kulay ng ihi nito. Ganito po kasi yan, tapos po kami sa nanay ko, doon sa Cotabato. Nung Pasko po, wala naman po kaming napansin kung ano-ano sa kanya. Sobrang kasiyahin niya nga po, sobrang masagana siya sa kain. Tapos, nung nakauwi na kami galing bakasyon dito, umihi yung anak ko, ma. Tapos, ma'am, nasundan na kanyang lola. Tapos, napansin na kanya ng mama ko po na bakit umiiba yung kulay ng kanyang ihi? Parang iced tea. Yun po ang kulay. Tapos, naalarma yung mama ko. Sinabihan niya ako nga, napansin mo ba? Or i-monitor mo nga yung anak mo kasi napapansin niya raw po na iba yung kulay ng kanyang ihi. Akala ko po kasi normal lang yung ihi na gano'n. Kasi ganito naman po yung ihi ko. Di ko naman alam po na may sakit na pala ako. Kung sa gamot naman po, ang naalala ko lang naman po, paracetamol lang po yung pinainom ko. Wala naman pong kung ano-ano. Tapos, bilang isang ina, syempre, na alarma lang ang kulay ng ihi ng anak ko. So, pinainom ko siya ng maraming tubig para malaman ko naman kung paiinumin ko siya, umiiba ba ang kulay. Tapos, hindi pa rin po umiiba ang kulay, ma'am. Kung tinatanong niyo naman po ang history ng pamilya namin, syempre ako, nagtatanong rin po ako sa side ko or sa mama ko. Tapos sa amin po, sabi nila, may puso raw po sa amin ang may bato sa kidney. Sa papa niya naman po ay yung namamaga po yung kidney. Siguro, dyan niya po nakuha yung ganyang sakit, yung namamaga yung kidney niya. Salamat po! Salamat po! Magandang umaga po, pamilya. Andito ngayon si Dr. Cortez, isang nephrologist upang ibahagi ang kanyang nalalaman tungkol sa acute glomerulonephritis with nephrotic features. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga, Bernadette. So, Doc, ano po ba ang acute glomerulonephritis o mas kilala sa AGN? Hindi po kasi ito masyado pamilyar para sa ating mga manonood. Para sa kaalaman ng ating mga manonood, ang AGN o Acute Glomerulonephritis ay isa sa mga grupo ng sakit sa bato. Ito ay nangyayari ng biglaan dahil sa pagdami ng glomeruli o sa pamamaga ng glomeruli. Ang glomeruli, Bernadette, ay ang mga microscopic structures sa ating kidney na siyang responsable sa pag-filter o pagsala ng ating dugo at sa pag-produce ng ating ihi. Ang AGN ay maaaring lumala o gumaling depende sa sanhi ng kanyang kondisyon. Doc, ano po ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng AGN ang isang tao? Dahil po ba ito sa pagkain na kanyang kinakain o dahil sa hindi sapat na pag-inom ng tubig? Ang pangunahing dahilan talaga ng AGN ay ang tinatawag nating post-streptococcal infection. Bernadette, ang katawan kasi natin ay may tinatawag na immune response. Ngayon, ito ay na-activate o gumagana matapos ang pagpasok ng infeksyon.
o ang pag-invade sa atin ng Group A Hemolytic Streptococcus. Ngayon, ito ay nagre-resulta o nagkukos ng pagkabuo ng mga immune complexes na siya namang nag-a-accumulate o naiipon sa ating glomeruli dahilan ng pamamaga nito. Maaari rin namang IgA nephropathy. Dahil ang IgA complexes o ang IgA immune complexes ay maaari ring maipon sa ating glomeruli na nagiging sanhi ng pamamaga nito. Siyempre, hindi rin natin maaaring kalimutan ang mga may autoimmune disorders kagaya na lamang ng lupus dahil mahina ang kanilang immune system. Sa ating mga kapamilya naman, ating laging alalahanin na ang mga nakakahawang sakit o mga viral infections katulad na lamang ng HIV, ng mga Hepa B, mga ganyang sakit ay maaari ring magdulot ng AGN dahil inaatake nito direkta ang ating immune system. Naku Dok, ang dami po palang pwedeng dahilan para magkasakit ng AGN. Sa susunod naman, ating tuklasin ang mga sintomas ng AGN. Sa pagbabalik yan ng Salamat Dok! Salamat Dok! Salamat Dok! Hey everybody now, do you know how to wash your hands? Show me! Basain, tapos pabulain. Sa taas, sa baba, sa gitna ng daliri. Kuskus dito, kuskus doon. Daliri mo'y isa-isahin. Dahan-dahan, lagi mong tagalan. Kuskus, 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 kuskus. Pwede nang banlawan. Remember, when everybody washes their hands, germs go away! Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon. So everybody, wash your hands! Salamat Dok! Salamat Dok! Nagbabalik po ang Salamat Dok! Dok, paano po ba natin malalaman kung tayo ay posibleng makaranas ng AGN? Ano po ba ang mga sintomas na pwede nating maranasan? Ang kadalasan talaga ng mga sintomas na nararanasan ng mga may AGN dahil nga naaapektuhan nito ang ating kidney ay ang mga problema sa paghihi. Kaya yung iba nakakaranas sila ng tinatawag natin na hematuria o yung may dugo sa ating ihi. Kaya naman nakikita nila na ang kanilang ihi ay kulay pula o kaya naman ang kulay ay parang iced tea. Yun ang mga nararanasan ng mga may AGN. Yung iba naman nakakakita sila na parang bumubula ang kanilang ihi dahil ito sa pag-increase ng protein sa ating ihi o tinatawag natin proteinuria. Yung ibang kaso naman ay nakakaranas sila ng hypertension, yung pamamanas dahil sa fluid retention kasi nga konti lang ang ating naiihi kaya naiipon ang fluid sa ating katawan. Yung iba naman ay nakakaranas sila ng mga sintomas na pagsusuka, pagkahilo, pananakit ng katawan, madalas na pagkapagod. Yung ibang kaso naman ay nakakaranas sila ng rashes, nahihirapan silang huminga, at paninilaw. Ang dami palang pwedeng maranasan ng taong may AGN, Dok. Para naman sa kalaman ng lahat, paano po natin ito maiiwasan? Liliwanagin ko lang, Bernadette, at sa ating mga kapamilya na walang siguradong paraan para hindi natin makuha ang AGN. Pero kagaya naman sa ibang mga sakit, importante talaga na tayo ay mag-adapt ng healthy lifestyle. Kabilang na dito ang ating mga kinakain, kaya napaka-importante talaga ang balanced diet. Ito ay ang pag-iwas sa mga processed food, katulad na lamang ng mga dilata, at ang mga instant na pagkain, katulad na lamang ng mga noodles. Siyempre, para mapababa natin ang ating presyon, umiwas tayo sa mga maaalat na pagkain, tayo ay mag-exercise, at inumin ang mga nararapat na gamot. At siyempre, kailangan din nating alalahanin na ang AGN o isa sa mga sanhi ng AGN ay ang bakterya. Kaya napaka-importante, Bernadette, ang paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng mga bakterya na ito. Siyempre, isa na riyan ang safe sex at ang pag-iwas sa mga matatao o maduduming lugar.
At ang pinaka-importante sa lahat, kapag nalaman natin na tayo ay may masama ng nararamdaman o naghihinala na tayo ay may infeksyon, huwag tayong mag-atubili na pumunta sa mga hospital at kumonsulta sa ating mga doktor upang ito ay maagapan agad. Ang sakit na AGN at ang bakterya na siyang pangunahing sanhi nito ay makukuha sa mga sumusunod na paraan. Sa laway ng taong infected, sa nasal secretions, sa pamamagitan ng dugo o sugat ng taong infected. Ayan, maraming salamat Doc Cortez at marami kami natutunan tungkol sa AGN. Lagi nating tatandaan mga kapamilya na upang makaiwas sa sakit ay kailangan nating alamin ang mga dahilan, mga posibleng solusyon at kumonsulta agad sa doktor upang maiwasan ang paglala nito. Ako po si Bernadette Zambrano Aguinaldo at ito ang Salamat Doc. Salamat sa pagtulong nyo, pag-aala